Nag-decline si Jokic ng 3 years extension niya sa Denver na aabot sa humigit kumulang 206 to 212 million. Eligible siya sa contract na yan pero nakikita kasi na kung pipirma siya ngayon ng 3 years, mapapalitan ng player option niya para sa 2027 to 28 season. Kaya kung mag-iintay siya hanggang 2026 July summer, mas malaki ang contract niya mula sa 4 years na pumapatak sa 285 to 293 million. At bonus pa na papasok sa 80 to 81 million mga pare ko. Maraming mga lumalabas na mga issue sa pagitan ni Jokic at ng front office mismo ng Denver. Pero walang konkretong balita about sa mga issue na yan mula sa pag-request nitong si Jokic ng isang backup center na magpapalalim lalo sa kanilang depth. Kaya kinuha nila itong si Jonas Valanciunas sa Kings pero mukhang hindi matutuloy ang transaction ng mga yan. Kaya nauwi ang trade nila dito kay Cam Johnson na isang wing versatile na makakapag-add nga raw ng high scoring level para sa Denver. Hindi gano'n naging malaking impact yan dahil di naman nagkakalayo sa positioning itong si Johnson at itong trade na si Michael Porter Jr. Matapos yan, nakuha rin nila itong si Tim Hardaway Jr. gamit ang veteran minimum salary. Kaya dumaan ng ilang araw ng trade deadline na hindi nasolusyonan ng Denver ang problema nila pagdating sa frontcourt tulad ng sinasuggest ni Jokic. Yan yung isa sa mga issue at nakikitang dahilan ng pag-decline nito ng kanyang contract. Even na maganda ang naging run nila last season na umabot sila sa finals ng Western kontra dito sa OKC. May pressure sa team at posibilidad na may malaking pagbabagong araw na mangyayari at inaasahan ngayon. Dahil ayon mismo sa Nuggets president na si Josh Kroenke, ang equity ng team ngayon nila ay nasa mataas na sweldo at kung may majority injury o crisis baka mapilitan ng Denver na isaalang-alang ang worst case scenario tulad nga ng pag-trade nila dito sa superstar nilang si Jokic o magkaroon ng restructuring ng roster. Yan yung nakikitang magiging hakbang ngayon ng Denver Nuggets. Si Jokic ngayon ang isa sa mga binabantayang superstar bago magtapos ang offseason na to kung ano yung magiging desisyon niya. At nakikitang malaking oportunidad ang desisyon na to ni Jokic para sa Lakers at dahil maraming mga fans din ng LA ang gustong makitang magsama itong si Jokic at Luka sa Lakers na may malalim na ugnayan dahil sa friendship at synergy ng mga to. At ayon mismo sa Bobada, ang Lakers ang pinakamalaking favorites add mula sa plus 310 kung magdedesisyon man si Jokic na umalis sa Denver. Naglinis ang Lakers ng salary cap ngayong offseason. Pinili nilang wag masyadong gumastos para makapag-preserve ng max slots para sa 2027. Yan yung inaasahang plano talaga nitong si Rob Pelinka kaya masyado silang nagtitipid para nga sa trade ngayon at mga extension contract. Maraming superstar kasi ang magiging free agent kasama ni Jokic sa susunod na taon. Binitawan ngayon ng Lakers ang 2 years contracts at mga short-term extension para nga makapag-maximize sila ng cap flexibility para sa 2027. Lalo na nga raw kung magdesisyon man itong si Lolo Bro na umalis bago ang 2027 season. Kaya mas magbubukas ang malaking cap space para sa kanila at makapag-sign ng mga supermax deal. Yan ang pwedeng magawa ng Lakers kaya ganun na lang rin inaasahan ng pwedeng malaking tsansa na makuha nila itong si Jokic at maugnay kay Luka Doncic. May posibilidad at hindi imposible ang bagay na yan ngayon. Lalo na sa ginagawa ngayon ng Lakers na pag-maximize ng cap flexibility nila para mas paghandaan yung mga superstar player na pwedeng maging available sa trade.